Para malaman kung ligtas ang inyong bahay sa lindol, pwedeng gawin ang self-check test ng PHIVOLCS. Kailangan sagutin ang 12 tanong na may kinalaman sa konstruksyon ng inyong tirahan. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Okay, Pia, diretso ko na ibibigay yung 12 tanong sa inyong mga sarili para malaman kung ligtas ang bahay ninyo sa oras na magkaroon ng major earthquake, meaning 7 magnitude pataas, na pagyanig. Ito inilabas ng PHIVOLCS kasama ng JICA. Okay, unang tanong, sinong nagtayo at nagdisenyo ng bahay nyo? Kung ang gumawa nito isang licensed civil engineer at architect, 1 point na. Okay, second question, gaano na ba katanda ang bahay mo? Kung ito ay tinayo noong 1992 o pagkatapos ng 1992, ay maaaring bago ito, makukonsidera itong bago at medyo nasunod na yung bagong earthquake-resistant building standard. Third question, ito bang bahay mo ay na-damage na noong mga nakaraang earthquake at iba pang disaster? Kung ang sagot mo ay oo o hindi man, kung oo ay na-repair, isang point ulit sa'yo. Ano ang shape ng bahay mo? Ito ba yung regular, symmetrical, box type o simple o irregular na complicated patong-patong? Parang yung mga shanty. Kung regular, di 1 point uli. Ang fifth question, ang bahay mo ba ay na-extend na, hindi na ito yung original na disenyo? At kung ito man ay yung in-extend, ay supervised ba ng civil engineer o architect? 1 point kung oo. Number 6, ang external walls ba ng bahay mo ay 6 inches ang taba? Yung hollow blocks na ginamit ay 6 inches ba ang taba dahil prior to 1992 PIA, mga ginagamit pa ay 4 inches eh. So dapat 6 inches, 1 point kung oo. Question number 7, ang steel bars ba ay standard size ang ginamit, meaning 10 millimeters in diameter, yung suporta sa hollow blocks na baka na ginamit. Number 8, may mga support ba yung inyong mga pader kung ito ay 3 meters wide at pahaba para maging ligtas? Kung oo, point. Number 9, ang mga gable wall ba ng bahay mo ay saan yari? Kung light materials, ito ba ay suportado ng hollow blocks na 6 inches? O may gable wall, 1 point kung oo. Anong pundasyon ng bahay mo? Ito ba ay may reinforced na concrete sa baba? May konkreto at bakal na suporta sa ilalim? Number 11, anong soil condition sa ilalim ng bahay mo? May mga bahay na nakatayo kasi sa mga soft o yung maputik na at reclaimed area. Yun ay hindi tama. Dapat ay hard, rock at thick soil, mabato. 1 point kung oo. At ano yung overall condition ng bahay mo, aalamin mo. Kung sa iyong sariling pagtansya at pagsagot sa 12 tanong ngayon, 11 to 12 points, ay okay naman ang bahay mo. Pero kumonsulta ka pa rin sa mga eksperto, sa mga civil engineers at sa mga architect para sa confirmation. Ngayon kung 8 to 10 points lang, ay kailangan mo itong patibayin pa at kumonsulta sa mga eksperto. Pero kung hindi tumaas sa 8 points, 0 to 7 lang ang sagot mo sa 12 tanong, ang tawag daw dyan ay disturbing. Kaya dapat ay kumonsulta ka na agad sa eksperto para ayusin. Sapagkat isa sa mga disaster ang earthquake na hindi natin malalaman kung kailan at mangyayari at anong oras, lalo na kung ang lugar ninyo, alam nyo na sa hazard mapping na may fault line. Yeah? Maraming salamat, Mark Salazar.